Yan ah. Ito na may tube yan. Ito yung shell. Oh, yan. Yun po ang mabilis na Shelf yan. Ito yung hangaran. Oh, yan. Yan. Meron yan. live po yan. Live po tayo. Tudor to. Oh, Yan. yan. Ito yung patunga. May shelf pa yan. Oo. Ayos na. Oh, Yan ganun na. okay na. Ano pa ang masasabi niyo, Kunsehal? Magaling talaga. Punta na kaya pumutibo ka. Kaya po. Ganyan. Ayan, kabilis ng pangyayari. Ano height niyan? Ano height niyan? 6 feet ito. Oh. Yan. Ito 4 feet. 6 feet po ito. Yan. Ayan po mga kayari na. Simple. Punta naman. Yung presyo mo na. Pang-abroad talaga. Anong masasabi? Alright mga Kaps, so ngayon ang topic natin is yung kung anong mga size ba ang kailangan natin sa pagbuo ng panel door. So sisimulan natin sa isang simpleng design. So ito yung Yowa o yung Elizabeth design na pangkaraniwan at madalas na ino-order. Marami siyang pwedeng bagayan. Ayun ang gamit natin dyan mga Kaps na kahoy ay G. Melina wood. So, ang katangian ng isang G. Melina wood mga Kaps, hindi siya binubukbok, hindi rin siya inaanay, hindi rin siya pumapalipit o yung malikot na tinatawag sa kahoy. Basta ang maganda dyan sa Melina, kailangan tuyo. Kasi umaatras din siya. Yun lang yung masasabi ko sa Melina. May pag-atras din siya pero minimal lang naman. Yun, pero mas maganda siya kung clean dried. Pero bago natin pag-usapan yung mga sukat na kailangan mo sa pagbuo ng isang panel door, mag-subscribe ka muna at i-hit mo na rin ang bell notification para updated ka sa mga bago nating uploads. Okay ba yan mga Kaps? So tara, simulan na natin to! So yung mga sukat na kailangan natin sa pagbuo ng panel door, ang mga standard sizes nga pala mga Kaps, bagong lahat. Standard sizes ng mga panel door natin, pwedeng 70, 80, 90. Ang standard size ng taas ay 210 o 2.1 meters. So yun mga Kaps ha, yan. Bali ito ay, pero pwede rin ipasadya mga Kaps, maging 208, 200, ganyan. So depende sa pag-full size. So itong ginawa na to ay 205. 205. Bali yan kasi ay pasadya talaga. Pero karaniwan ginagawa natin is 210. Depende sa, kasi di ba pag may nag-tiles ganun, ito 79.5 yung lapad niya. So, depende pa rin doon sa pagsusukatan. Halimbawa, may hamba na yung gagawa ng pinto. Sukatan nyo muna yung hamba para makita yung sukat ng lapad niya. 0.8 o 0.90 or 90 cm or 80 cm, ganyan. So, yung mga sukat na karaniwan mga Kaps. So, doon muna tayo mga Kaps sa, sa kapal. Ayan. 1 3/4 yung finish niya. Ayan halos 2. Kasi ang standard mga Kaps. Tinitis-tis itong largero niya ng 2 ang kapal. Tapos, pinadadaan natin doon sa table planer para dumiretso yung mga largero. So, ganun din sa header niya. Tapos, doon sa pang ibaba na to. Yan. Doon naman tayo sa lapad mga Kaps. Dahil ito ay 80 or 79.5, halos 80 na. 5 yung frame niya mga Kaps. Ayan 5 inches. Madalas nating ginagamit sa furniture mga Kaps is yung inches. Ayan. Inches, feet. Ayan. Pero nagagamit din parehas yung sa centimeter dahil katulad dyan 80 cm yung lapad ng kahoy. Tapos 210 yung taas o 205. So depende kung saan papasok yung yung pinto dahil kapag minsan kinakailangan yung sa tiles, di ba? So yun. 5 yung lapad ng kahoy. Bali yan. 1 3/4 by 5. Ang haba niya ay 205. Tapos ito namang pang ibaba. 6 yan. Ayan, 6 inches. Ganon din dito sa taas.
So ayan mga kaps, 2x5 or 1 3/4 by 5 yung largero, kabilaan. Tapos yung lapad mga kaps ng mga bandeha niya ay 5.5. So depende yan sa full size mga kaps. Minsan kapag katutin yung haba ng largero, 6 yung naging bandeha niya. Tapos ang kapal nitong bandeha na to ay 3/4. So dun sa largero niya, ang laki nung ano niya, nung kanal ay 3/4. Tapos ang lalim naman ay 5/8. Para ano, hindi masyadong mahirapan yung pagsasaksak, hindi siya tutukod. Tapos itong mga blades nito, ano siya, 3/16. So yung bandeha na to, kabilaan meron siyang kanal para may papasok itong mga blades niya. So yan. Meron pang isang design mga kaps, yung ito mismong bandeha, minimitsahan, tapos sinasaksak dito. Pero mas maganda kasi yung ganito na nakasaksak mismo yung bandeha dun sa largero. Kaysa dun sa isa na diskarte sa paggawa ng panel door. Kung hindi nyo pa napapanood yun, andito yung link sa taas mga kaps. Ito pa yung isang version mga kaps. Ayan o. Ang mga bandeha niya mas malalapad. Bali, 8 1/4 yan. Ang lapad naman ng largero nito ay 5.5. So, ganun din sa kabila. Dun sa taas, yung header niya is 6 inches. Ganun din, yung bandeha niya mga kaps, 3/4 yung kapal. Tapos, yung mga kanal niya, ang mga lalim niyan is ano, medya. Yan. Tapos, yung blade, ganun din, 3/16 yung kapal. Pero ang lapad niya ay 1 5/8. Kasi itong pagitan na to, na groove, 5/8 yan. Ayun o. Tapos, pagka binuo siya, na-adjust na lang siya. Depende sa adjustment ng ano, para magpare-parehas yung groove niya. So, yun lang yung mga sukat na kailangan niya mga kaps. Pero, depende yung sukat na yun sa pag-full size. So, ituturo ko sa inyo ngayon yung full size nito. Para makuha natin yung sukat ng mga kahoy na kailangan natin dun sa ating pagbuo ng panel door, gagawa tayo muna ng padron or yung pattern. Bali, isang pahaba o yung pa-vertical at saka isang pa-horizontal. So ayun mga kaps, sa pagpo-full size ng panel door, kailangan natin itong, yan, nakikita nyo yung patpat na yan. So 7 feet kasi haba niyan. So karaniwan ginagawa natin is 210, yung standard ng haba ng pinto. So una natin kukunin yung 210. Ngayon mga kaps, kukunin naman natin ngayon yung pang header nya mula dito. 6 inches. Ayan, 6 inches yung frame nya sa ibabaw. Ayan. Tapos sa kabila, ganun din. Kukuha din tayo ng 6 inches sa kabila. Ito na yung lapad nung, parang ito yun mga kaps. Ito yung largero. Ayan. Yan yun eh. Dito nagtatapos yan. Tapos ito yung frame niya sa ibabaw o header niya sa is. So nandito naman tayo mga kaps sa kabilang side. So ito yung guhit natin kanina, para makuha natin yung size na 210 cm or 2.1 meters. So kukuha din tayo ng size dito. Ito yung lapad ng frame nya. So taas tsaka baba, ito yon mga kaps. Yan, ito yung kahoy na to. Yan, gita natin. Then after nyan, meron din siyang kanal. Mapapansin nyo ito, nakapasok yung blade na to dito sa ibabaw. So meron siyang medya o 1/2 inch.
So, ayan. So, sukatan natin ng pagganyan mga kaps. Ayan. Tapos, ganun din sa kabila. Yan na yung patayo mga kaps. Sukatan din natin to ng medya. Yun kasi yung lubog nung blade doon sa frame nya. Yan. Yan na. Tapos i-divide na lang natin to mula dito. Yan, dito sa guhit na to hanggang dito sa other guhit na to. Yan. I-divide naman natin yan sa kung anong size yung kailangan ang gusto nyong lapad ng bandeja. Pwedeng size 5.5 o kaya naman ay 8 or 8 and 1/4. So dito sa na to 8 and 1/4 kung malalapad yung bandeja na gagawin nyo. Tapos itong mga pagitan nitong groove nito 5/8 yan. So mula dito sa guhit na to, ayan, nakikita nyo, ayan, guguhit ulit tayo ng 5/8. So gagawa tayo mga kaps ng video regarding sa paano natin matututunan yung mga sizes dito sa eskwela tsaka dun sa metro. So isa yun sa mahalagang dapat unang matutunan ng mga karpentero bago sila matuto sa pagbubuo ng mga woodworking items. So sa susunod natin mga video, tuturo natin yung paggamit ng metro at saka ng eskwela. So for now, lalagyan lang muna natin yung mga sukat na kailangan natin dun sa pagbuo ng panel door. So yan, sukat tayo dito ng 5/8. Ang 5/8 mga kaps ay sumunod lang ng isang bali, and pakita ko sa inyo. So ito yung medya or 1/2 inch. Tapos itong sumunod na ito, ayan, yun yung 5/8. Kasi parang parang fraction. Ayan. Bali sa uno may 1/4, 1/2, 3/4 tsaka 1 inch. Yun. Tapos sa pagitan ng 1/4 may 1/8, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8. So yun. Nagagamit din natin yung 1/16, 3/16, 5/16, 7/16, 9/16. Puro odd numbers mga kaps. So yun, separate video natin yung mga kaps. So ayan, sukat tayo dito ng 5/8. So 5/8. Ayan. So hindi naman natin kailangang ibuo ng guhit. Hindi pala tayo nakafocus. 5/8. Tapos 8.5. 8 and 1/4 pala ako. I should say 8 and 1/4 yung lapad ng bandeja. So ito yon, yung ganito. Ayan. Tapos another 5/8 ulit para dun sa groove. Bali dito sa mga cups, meron pa siyang, sabi ko nga, itong bandeja na to, meron siyang kanal kabilaan para pumasok yung blade. So 5/8 ulit. Tapos susukat ulit tayo ng 8 and 1/4. Yan, hanggang sa matapos natin. 5/8 ulit. So ganun lang mga kaps, kailangan lang itong mula dito hanggang doon sa dulo, sa kabila. I-divide lang natin kung anong size ng bandeja na kailangan nating maipapasok doon sa ano. Basta yung groove na niya dito, ayan, napapansin nyo, 5/8 ang lapad niyan. So ayan mga kaps, ganun yung basic ng pagbuo ng panel door. So yung mga sukat, so depende doon sa magiging padron nyo. Doon sa ginawa nating padron mga kaps, ang pumasok na bandeja ay 2, 4, 6, 8. Anyway, kung halimbawa sumakto yun sa ginawa nyong padron, ito naman kasing mga groove na to, pwede siyang bawasan yung mga blades niya.
sa nakikita nyo ngayon dyan sa sa video natin. So sa mga susunod pa nating video, yun nga, sabi ko sa inyo, ituturo ko sa inyo yung paggamit ng metro at saka ng eskwela para at least may background kayo para dun sa pagbuo ng padron o yung pattern sa paggawa natin ng panel door. So yan mga kaps, medyo nagkaroon tayo ng konting problema dun sa audio. Kaya ginawa natin ng panibago. So sasabayan ko na lang tong susukat nito. Bali ito yung palapad mga kaps. So inuna natin yung 210, ngayon naman yung 80. So depende sa inyo kung 70 ba yung lapad ng pinto or 80 or 90. So yan, kung mapapansin nyo sa video natin ngayon, yung magkabilang dulo ay kinuhanan natin ng 5 inches. So yan, sa 80 mga kaps po pwede yung 5 inches na largero. Huwag lang kayong bababa doon sa 5 kasi medyo pangit na siyang tingnan pag masyado makitid yung frame niya. So yan. Tapos mula doon sa 5 inches susukat tayo ng yan, medya yan mga kaps, para dun sa saksakan ng mga bandeha na 3/4. Yun yung pinakakanal ng ating mga largero. And then mula dun sa huling guhit mga kaps, kung napapansin nyo, sukat naman tayo ng 3 1/4 inches para yun naman sa mitya ng frame o yung header at saka yung footer ng ating pinto. So yun yung sasaksak dun sa largero natin. Tapos yung haba ng ating bandeha mula dun sa yung haba ng ating frame, yung header tsaka yung footer natin mula dun sa 3 1/4 kabilaan. Ayan mga kaps, 28 inches. Tapos susukatin din natin yung bandeha niya mula dun naman sa sinukatan natin ng medya. Ayan, 22 3/4 ang haba ng bandeha mga kaps. So yun nga, sabi ko depende yung lapad ng bandeha, kung 8, 6 o 5 1/2, depende sa inyo mga kaps. Bali 22 3/4 ang haba niya, 3/4 ang kapal, at 6 or 8 ang lapad niya. So once matapos natin itong padron mga kaps, ito na mismo ipangguguhit natin dun sa kahoy para ma-mark natin kung saan ba yung bubutasan, kung saan ba yung lalagyan ng kanal. So yun yung kagandahan ng gumagawa ng padron mga kaps. Ito mga kaps, another presentation para mas maintindihan nyo. So i-drawing natin, kunwari tuwid yan mga kaps. So ang lapad nito mga kaps ay 80 cm or 0.80 meter. And then yung taas naman niya, standard ay 210 cm mga kaps or 2.1 meters. Yan. And then dito yung mga largero niya mga kaps, magkabilang gilid. So 1 3/4 by 5 inches yung lapad. Ito na may header and footer nya. So 1 3/4 by 5 inches. So pwede nyong gawing 5 1/2 sa 80 or kaya naman sa 90. 5 1/2 yung lapad nung largero nya or yung frame nya kabilaan. So 1 3/4 by 5 at ang haba nya, sabi ko nga, ay 210 cm. So parehas din dun sa kabila. So itong mga header tsaka yung footer niya mga kaps, meron siyang imaginary line dito kasi ito yung magsisilbing mitya nung mga pang header niya doon sa largero natin. Yun yung sinukat natin mga kaps na 3 1/4 yung lalim, yung layo niya mula dun sa gilid ng largero. So dyan tayo nagkakabit ng dowel mga kaps. So yan, 3 1/4 yung haba ng mitya mga kaps. So ganun din doon sa baba. Itong header natin ay
1 3/4 din by 6 inches. So yun yung lapad by 28. Ganun din sa taas mga kaps. So yun yung magkabilang dulo mula dun sa mitsa. Kaya 28 inches mga kaps. And then dun sa taas naman mga kaps, parehas lang din. 1 3/4 by 6 by 28. So ayan. So ito yung groove mga kaps, yung blade, and then ito yung bandeha. So i-drawing ko lang para mas maintindihan nyo mga kaps. Dun sa haba na 210 mga kaps, ang pumapasok na bandeha, kung 8 inches ang gagamitin nyo ay 8 pirasong bandeha. Yan. Dito kasi sa drawing ko ay naging 7 lang. So in-scale lang natin, dinemonstrate lang natin para mas makita nyo ng mas malinaw mga kaps. Ayan. And then yung mga blades nya. So ang magiging sukat mga kaps nitong bandeha nya ay 3/4 ang kapal, 3/4 inch by 8 by 22 and 3/4 base dun sa scale natin or dun sa padron na ginawa natin mga kaps. Yan. So pare-parehas na yan mga kaps. Tapos itong blade nya mga kaps, yan, ito ay 3/16 ang kapal, 3/16 inch by 1 5/8. Kasi itong bandeha meron siyang kabilaan medya na kanal. So pag pumasok yung kabilaang medya sa bandeha, ang matitira niya is 5/8. Yun yung magiging pagitan ng groove niya. So parehas lang din yung size ng blade niya. Yung haba 22 and 3/4 din mga kaps. Kung ano yung haba nung bandeha niya, yun din yung haba ng blade niya. So bawat bandeha na yan nakakanal mga kaps. So nakapasok siya doon sa largero natin. So I hope na may natutunan kayo mga kaps sa video natin for today. And kung may mga katanungan kayo regarding this video, please don't forget to drop down your comments. Don't forget to subscribe and give it a like. Hit nyo na rin ang bell icon para updated kayo sa mga bago nating uploads. Sa mga silent viewers natin, mag-subscribe na kayo mga kaps. So ayan, hanggang sa muli mga kaps, and Godspeed everyone.